Sa video na ito, sasagutin natin ang isang tanong na maaaring tuluyang magbago kung paano ka matutulog ngayong gabi. Hilaw na bawang o lutong bawang, alin ba talaga ang mas mabuti pagkatapos ng 6 na po? Kung naranasan mo nang magising sa kalagitnaan ng gabi, nakatitig sa kisame, nararamdaman na mas mabilis ang tibok ng iyong puso kaysa dapat, o nahihirapang makatulog muli, ang mensaheng ito ay ginawa para mismo sa iyo. At bago tayo magpatuloy, gusto kong sabihin mo kung saan ka nanonood, ilagay ang iyong lungsod at bansa sa mga komento ngayon mismo, dahil mahalaga ang iyong kwento, at nais naming makaugnayan ang bawat isa sa inyo. Panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo, dahil may bonus tip na maaaring magbago ng iyong mga gabi. Isang simple at praktikal na hakbang na madalas nakakaligtaan ng maraming nakatatanda, ngunit inirerekomenda ng mga eksperto. Matutuklasan mo kung paano naapektuhan ng bawang ang iyong presyon ng dugo, pinapakalma ang iyong mga nerbiyos, at tumutulong pa nga upang makatulog ka ng mas malalim at mas maayos. Malalaman mo rin ang mga pagkakamaling ginagawa ng karamihan sa paggamit ng bawang at ang ligtas at epektibong paraan ng paggamit nito pagkatapos ng 6 na po. Kung minsan mo nang hiniling ang isang gabing walang abalang tulog, i-type ang FIA sa mga komento. Kung sumasang-ayon ka na ang malalim at payapang tulog pagkatapos ng 6 na po ay napakahalaga, huwag kang mag-atubili, maglagay ng LIA. At habang ginagawa mo yon, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at bigyan ng thumbs up ang video na ito para hindi mo ma-miss ang anumang tip na tunay na makakapagpabago ng iyong buhay. Hindi lang ito tungkol sa bawang, ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong mga gabi, ng iyong kalusugan, at ng iyong kapayapaan ng isip. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung paano gamitin ang bawang upang suportahan ang iyong puso, ang iyong mga nerbiyos, at ang iyong pagtulog ng ligtas, epektibo, at natural. Kaya manatili ka sa akin, dahil ang ibabahagi ko ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isa na namang gabing hindi mapakali at ng malalim, nakapagpapagaling na tulog na matagal ng hinahangad ng iyong katawan. Pagkatapos ng 6 na po, hindi na gumagana ang iyong pagtulog tulad ng dati. Ang mga gabing dati ay payapa ay maaaring biglang maging hindi mapakali, maikli, o putol-putol. Maaaring magising ka sa kalagitnaan ng gabi nang walang malinaw na dahilan, nakatitig sa kisame, at nakakaramdam ng pagod bago pa man magsimula ang araw. Ang melatonin, ang hormone na nagsasabi sa iyong katawan na oras na para matulog, ay natural na bumababa habang tayo ay tumatanda. Nagiging mas sensitibo ang iyong presyon ng dugo. Bumagal ang sirkulasyon. Ang mga stress hormone, ang mga dapat sanay kumakalma sa gabi, minsan ay nananatiling mataas. Dahil dito, mas nagiging mahirap ang makatulog, mas lalong mahirap ang manatiling tulog, at halos imposible ang magising ng presko. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo, dahil may bonus tip na makatutulong sa iyo na sa wakas ay makuha ang tulog na desperadong kailangan ng iyong katawan. Ipapakita ko sa iyo ang isang simple at natural na paraan na makatutulong upang mas mabilis kang makatulog at mas tumagal ang iyong tulog. Isang paraang sinusuportahan ng mga eksperto at ginagamit ng mga nakatatanda na nakaranas din ng parehong problema tulad mo. Malalaman mo kung bakit ang ilang anyo ng bawang ay makatutulong sa pagre-relax ng iyong katawan, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagpapakalma ng mabilis na tibok ng puso na nagpapanatili sa iyong gising sa gabi. Ang pagtulog pagkatapos ng 6 na po ay hindi lamang luho, ito ay mahalaga. Ang mahinang tulog ay iniugnay sa mas mataas na panganib ng mga problema sa puso, paghina ng memorya, at maging pagkadulas o pagkahulog. Bawat gabing hindi mapakali ang tulog ay unti-unting kumakain sa iyong lakas at kapayapaan ng isip. Kung nauunawaan mo kung gaano kahalaga ang tulog sa iyong kalusugan at handa ka ng kontrolin ito, maglagay ng FIA sa mga komento. Ang bawang, isang simpleng sangkap sa kusina, ay may kahangahangang mga epekto na direktang nakaapekto sa iyong pagtulog. Nakababawas ito ng pamamaga, nagpapabuti ng sirkulasyon, at tumutulong sa regulasyon ng presyon ng dugo. Lahat ng ito ay napakahalaga para sa mga nakatatanda. Ngunit hindi pare-pareho ang epekto ng lahat ng uri ng bawang. Ang hilaw na bawang at lutong bawang ay kumikilos ng magkaiba sa iyong katawan,
at ang paggamit ng maling anyo ay maaaring magpanatili sa iyong gising sa halip na tulungan kang makapagpahinga. Sa pagtatapos ng bahaging ito, nais kong maramdaman mo ng malalim ang katotohanan ito. Ang iyong katawan ay may kakayahan pa ring magkaroon ng payapa at nakapagpapanumbalik na tulog. Kailangan mo lamang maunawaan kung paano ito gumagana at mabigyan ito ng tamang suporta. At sa mga susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano magagawa iyon ng bawang para sa iyo, ng ligtas at epektibo. Kung handa ka nang gawin ang hakbang na iyon tungo sa mas maayos na tulog ngayong gabi, type ang FIA sa mga komento ngayon mismo. Ang hilaw na bawang ay napakalakas, ngunit maraming tao ang hindi nakaalam kung gaano kalaki ang epekto nito sa katawan, lalo na pagkatapos ng 60. Kapag dinurog o tinadtad mo ang bawang, may isang mahalagang reaksyong nangyayari. Nabubuo ang isang compound na tinatawag na allicin, at ito ang nagbibigay sa bawang ng karamihan sa kapangyarihang nakapagpapagaling nito. Ang mga eksperto sa kalusugan ng puso at integrative medicine, tulad ni A. Andrew Weil, ay nag-aral tungkol sa allicin at natuklasan na nakatutulong ito sa pagre-relax ng mga daluyan ng dugo, pagpapabuti ng sirkulasyon, pagbawas ng banayad na pamamaga, at maging sa regulasyon ng presyon ng dugo. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ibabahagi ko ang isang simple at sunod-sunod na paraan ng paggamit ng bawang na nagpapalaki sa mga benepisyong ito habang pinoprotektahan ang iyong tiyan. Isang paraang hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda. Ang tip na ito ang maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng maghapong pag-ikot at hindi makatulog o ng malalim at tuloy-tuloy na pagtulog. Pag-isipan mo ito, kapag nagre-relax ang iyong mga daluyan ng dugo at bumubuti ang iyong sirkulasyon, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang iyong puso. Ang iyong katawan ay tunay na makapapahinga. Ang iyong nervous system ay maaaring patayin ang mga stress signal na nagpapanatili sa iyong gising. Ang allicin ay kumikilos ng tahimik, malalim, at epektibo, tinutulungan ang iyong katawan na pumasok sa estado na kailangan nito upang natural na makatulog. Ngunit narito ang katotohanan. Malakas ang hilaw na bawang. Maaari nitong mairita ang iyong tiyan, magdulot ng heartburn, o magpasimula ng acid reflux, lalo na kung hihiga ka agad pagkatapos itong kainin. Maraming nakatatanda ang nagkakamaling isipin na mas marami ay mas mabuti, ngunit nagigising sila na may mahapding pakiramdam sa dibdib o hindi komportableng tiyan. At kapag nangyari iyon, nawawala ang lahat ng benepisyo ng bawang dahil hindi ka pa rin makatulog. Kung naranasan mo na ang ganitong hapdi o hindi komportableng pakiramdam matapos kumain ng bawang, ay type ang naranasan ko na sa mga komento. Hindi ka nag-iisa at mahalagang senyales ito na kailangan ng iyong katawan ng mas banayad na paraan. Malakas ang hilaw na bawang. Maaari nitong suportahan ang iyong puso, ang iyong sirkulasyon, at ang iyong pagtulog, ngunit kung alam mo lamang kung paano ito gamitin sa tamang paraan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang lutong bawang, kung paano ito kumikilos ng iba sa iyong katawan, at kung bakit para sa ilang nakatatanda, maaaring ito ang mas ligtas na pagpipilian. Kung handa ka nang malaman kung alin ang mas angkop para sa iyo, maglagay ng laya sa mga komento at ipagpatuloy ang panonood. Kapag niluto ang bawang, nagbabago ito, hindi lang sa lasa, kundi pati sa kung paano ito nakaapekto sa iyong katawan. Sinisira ng init ang allicin, ang makapangyarihang compound na napag-usapan natin sa hilaw na bawang, na nangangahulugang hindi na ganoon kalakas ang epekto ng lutong bawang pagdating sa kalusugan ng puso. Ngunit huwag mong isipin na wala na itong silbi. Malayo roon. Ang lutong bawang ay naglalaman pa rin ng mga antioxidant, sulfur compounds, at mga sustansyang sumusuporta sa iyong immune system, sa iyong puso, at maging sa iyong nervous system. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ibubunyag ko ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang benepisyo ng bawang nang hindi sinasaktan ang iyong tiyan, kahit pa matagal ka nang may acid reflux o sensitibong panunaw. Ito ay isang simpleng paraan na makatutulong sa iyo na gamitin ang bawang ng ligtas at epektibo sa gabi, upang sa wakas ay maranasan mo ang kalmado at nakapagpapanumbalik na tulog. Mas banayad ang lutong bawang sa iyong tiyan.
Para sa mga nakatatandang may acid reflux, gastritis, ulcer, o sensitibong panunaw, ito ay malaking tulong. Kapag kalmado ang iyong tiyan, nagre-relax ang iyong nervous system. At kapag nagre-relax ang iyong nervous system, nakakapasok ang iyong katawan sa estado ng malalim na tulog na matagal na nitong hinahangad. Para bang sa wakas ay nabibigyan ng pahintulot ang iyong katawan na magpahinga. Pag-isipan mo ito, kung kakain ka ng hilaw na bawang at magreklamo ang iyong tiyan, malamang ay hihiga kang gising, paikot-ikot sa kama, hinihintay na mawala ang hapdi. Ngunit ang maliit na dami ng lutong bawang sa iyong hapunan ay maaaring tahimik na gawin ang trabaho nito, sinusuportahan ang iyong puso, pinapakalma ang pamamaga, at inihahanda ang iyong katawan para sa pagtulog ng hindi ginugulo ang iyong tiyan. Kung nahirapan ka ng kumain ng hilaw na bawang sa gabi, mag-type ng maya sa mga komento, gusto kitang marinig. At huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video na ito kung naniniwala kang ang banayad at ligtas na mga solusyon ang tamang landas para sa mga nakatatanda. Maaaring mas banayad ang lutong bawang, ngunit epektibo pa rin ito. Tumutugon dito ang katawan, bumubuti ang sirkulasyon, at sa wakas ay bumabagal ang iyong nervous system. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung paano eksaktong naapektuhan ng bawang ang iyong presyon ng dugo sa gabi, at kung bakit napakalaki ng epekto nito sa iyong pagtulog pagkatapos ng 6 na. Kung handa ka nang matuklasan ito, mag-type ng maya sa mga komento at manatili ka sa akin. Pagkatapos ng 6 na, mas mahalaga ang presyon ng dugo sa gabi kaysa sa inaakala mo. Maraming nakatatanda ang nag-isip na basta maayos ang kanilang presyon sa araw, ayos na ang lahat. Ngunit natuklasan ng mga doktor na ang presyon ng dugo sa gabi, ang antas na pinananatili ng iyong katawan habang ikaw ay natutulog, ay mas tumpak na tagapagpahiwatig ng kalusugan ng puso kaysa sa mga sukat sa araw. May ilang nakatatanda ang nakararanas ng kinon-dipping blood pressure, ibig sabihin ay hindi bumababa ang kanilang presyon sa gabi tulad ng dapat. At kapag nangyari yon, labis na nagtatrabaho ang puso habang ikaw ay dapat nagpapahinga. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ibabahagi ko ang isang simpleng paraan na may kinalaman sa bawang na makatutulong sa iyong katawan na natural na makontrol ang presyon ng dugo habang ikaw ay natutulog. Ito ay ligtas, praktikal, at madalas nakakaligtaan ng maraming nakatatanda, ngunit maaari nitong baguhin ang pagkakaiba sa pagitan ng paggising na pagod at paggising na presko. Narito ang koneksyon, ang bawang, lalo na ang hilaw o aged garlic extract, ay ipinakita sa maraming pag-aaral na sumusuporta sa malusog na antas ng presyon ng dugo. Sa pamamagitan ng pagre-relax ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon, matutulungan ng bawang ang iyong katawan na makapasok sa kalmado at nakapagpapanumbalik na estado na kailangan nito para sa malalim na pagtulog. Isipin mong humihiga ka sa gabi at nararamdaman mong kumakalma ang tibok ng iyong puso, nagre-relax ang iyong katawan, at tumatahimik ang iyong isip, lahat dahil ang iyong sirkulasyon ay gumagana kasama mo, hindi laban sa iyo. Ngunit narito ang babala na dapat mong marinig, kung ikaw ay umiinom na ng gamot para sa presyon ng dugo, ang pagsabay ng mataas na dami ng hilaw na bawang ay maaaring magpababa ng iyong presyon ng sobra, na maaaring magdulot ng pagkahilo kapag tumayo ka sa gabi. Unahin ang kaligtasan. Laging kumonsulta sa iyong doktor bago magdagdag ng bawang sa iyong routine sa mas malaking dami. Kung isa ka sa mga nagising na sa gabi na malakas ang tibok ng puso o may sakit ng ulo, mag-type ng maya sa mga komento, ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. At huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video na ito kung naniniwala kang ang mga natural na solusyon, tulad ng bawang ay maaaring maging bahagi ng suporta sa iyong pagtulog. Tahimik na kumikilos ang bawang sa iyong sistemang sirkulatoryo, sinusuportahan ang iyong puso habang ikaw ay nagpapahinga. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano rin naapektuhan ng bawang ang stress at ang iyong nervous system, pinapakalma ang katawan upang ang iyong pagtulog ay hindi lamang humaba, kundi maging tunay na nakapagpapanumbalik. Kung handa ka ng matutunan ito, maglagay ng maya sa mga komento at ipagpatuloy ang panonood. Ang pinakamagandang gabi ng iyong tulog ay maaaring ilang bahagi na lang ang layo.
Pagkatapos ng 60, ang stress ay hindi na laging nagpapakita bilang pag-aalala o pagkabalisa tulad noong mas bata ka pa. Minsan ito ay banayad, mabilis na pag-isip sa gabi, paggising na pagod kahit ilang oras ka nang nakahiga, o isang nerbiyosong enerhiya na nagpapanatiling alerto ang iyong katawan kahit dapat ay nagpapahinga na. Dito maaaring tahimik na makatulong ang bawang. Ang mga compound sa bawang, lalo na ang alisin sa hilaw na bawang, ay tumutulong labanan ang oxidative stress at pamamaga sa katawan na mga pangunahing dahilan ng pagiging hindi mapakali sa gabi. Sa pagpapakalma ng mga prosesong ito, matutulungan ng bawang ang iyong nervous system na lumipat mula sa fight or flight mode patungo sa rest and digest, ang estadong kailangan ng iyong katawan upang makapasok sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo dahil ibubunyag ko ang isang simpleng paraan upang magamit ang lakas ng bawang na susuporta sa iyong nervous system habang pinananatiling kalmado ang iyong tiyan. Ito ay paraang maaaring sundin kahit ng mga nakatatandang may sensitibong panunaw at maaari nitong baguhin ang iyong mga gabi sa paraang hindi mo inakala na posible. Pag-isipan mo ito, kapag bumuti ang iyong sirkulasyon, nasusuportahan ang iyong presyon ng dugo, at nagre-relax ang iyong nervous system, ang iyong katawan ay maaaring natural na lumubog sa pagtulog. Hindi kailangang bumilis ang tibok ng iyong puso. Hindi kailangang magkarera ang iyong isip. Makakaramdam ka ng seguridad, kalmado, at kapayapaan. Hindi lamang ito teorya, pinag-aralan na ito ng mga eksperto sa integrative health sa loob ng maraming taon at malinaw ang resulta. Ang mga nakatatandang sumusuporta sa kanilang nervous system sa gabi ay mas malalim ang tulog at mas preskong nagigising. Kung naranasan mong humiga sa gabi na gising pa rin, hinihiling na sana ay payagan ka na ng iyong katawan na makapagpahinga, mag-type ng maya sa mga komento, gusto kitang marinig. At huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video na ito kung sumasang-ayon ka na ang pagpapakalma ng nervous system ay isa sa mga pinakanapapabayaan, ngunit mahalagang sikreto para sa mas maayos na tulog pagkatapos ng 60. Maaaring mas malakas ang hilaw na bawang at mas banayad ang lutong bawang, ngunit pareho silang makatutulong sa pagre-relax ng iyong nervous system kung gagamitin ng tama. Sa susunod na bahagi, magiging mas tiyak tayo tungkol sa kung sino ang dapat umiwas sa hilaw na bawang sa gabi, dahil ang pag-unawa sa iyong sariling katawan ay mas mahalaga kaysa sa basta pagsunod sa payo. Kung handa ka nang matutunan ang mahalagang impormasyong ito, maglagay ng via sa mga komento at ipagpatuloy ang panonood, nakasalalay dito ang iyong pagtulog. Hindi lahat ay dapat uminom o kumain ng hilaw na bawang sa gabi. At ito ay isang bagay na madalas nakakaligtaan ng maraming nakatatanda na nagdudulot ng hindi komportableng mga karanasan. Makapangyarihan ang hilaw na bawang, ngunit ang lakas na iyon ay maaari ring makairita sa iyong tiyan, magpasimula ng acid reflux, o makaapekto sa iyong dugo kung ikaw ay umiinom ng ilang uri ng gamot. Kung mayroon kang acid reflux, GERD, ulcer, o sensitibong panunaw, maaaring magdulot ang hilaw na bawang ng pag-ikot-ikot mo sa kama, paggising na may hindi komportableng pakiramdam, at pagtataka kung bakit hindi gumagana ang mga natural na remedyo para sa iyo. At kung ikaw ay umiinom ng blood thinners o may problema sa pagdurugo, ang sobrang hilaw na bawang ay maaaring bahagyang magpataas ng panganib ng pasa o pagdurugo. Nakikipag-usat sa iyo ang iyong katawan at kailangan mo itong pakinggan. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo dahil ipapakita ko ang isang paraan na magpapahintulot sa iyo na makuha ang benepisyo ng bawang ng ligtas, kahit sensitibo ang iyong tiyan. Ito ay tip na bihirang marinig ng mga nakatatanda, at maaari nitong maging pagkakaiba sa pagitan ng mga gabing hindi mapakali at tunay na nakapagpapanumbalik na tulog. Pag-isipan mo, kung ginising ka ng hilaw na bawang dahil sa heartburn o pananakit ng tiyan, masasayang ang lahat ng mabuti sana nitong magagawa para sa iyong puso, sirkulasyon, at pagtulog. Ngunit kapag ginamit ng tama, maaaring tahimik na suportahan ng bawang ang iyong katawan nang hindi pinipilit ang iyong digestive system na magreklamo. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa iyong katawan, hindi pakikipaglaban dito.
Kung nakaranas ka na ng hapdi o hindi komportableng pakiramdam matapos kumain ng hilaw na bawang, mag-type ng maya sa mga komento, mahalaga ang iyong karanasan, at hindi ka nag-iisa. Bigyan ng thumbs up ang video na ito kung sumasang-ayon ka na ang pakikinig sa iyong katawan ay isa sa pinakamahalagang bagay na magagawa natin habang tayo ay tumatanda. Tandaan, mahalaga ang iyong mga gabi. Karapat-dapat ang iyong katawan sa kalmado at banayad na suporta. Hindi para sa lahat ang hilaw na bawang, ngunit may mga paraan upang makinabang dito ng ligtas. At sa susunod na bahagi, sasagutin na natin ang malaking tanong, alin ba talaga ang mas mabuti para sa pagtulog pagkatapos ng 60, hilaw o lutong bawang? Maglagay ng maya sa mga komento kung handa ka na, dahil ang susunod na bahagi ay maaaring magbago ng paraan ng iyong pagtulog magpakailanman. Ngayon ay dumating na tayo sa sandaling hinihintay mo, ang katotohanan kung alin nga ba ang mas mabuti para sa pagtulog pagkatapos ng 60. Dito nalilito ang maraming nakatatanda, iniisip na palaging mas superior ang isa kaysa sa isa. Ngunit ang realidad ay mas malalim, at direktang konektado ito sa kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan, kung paano tumutugon ang iyong panunaw, at kung paano nagre-relax ang iyong nervous system sa gabi. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ibabahagi ko ang isang simpleng paraan na pinagsasama ang lakas ng hilaw na bawang at ang pagiging banayad ng lutong bawang. Isang metodong nagpapalaki ng benepisyo nang hindi sinasaktan ang iyong tiyan. Ang mga nakatatandang sumubok nito ay nag-ulat ng mas kalmadong gabi, mas tuloy-tuloy na tulog, at paggising na tunay na presko. Narito ang katotohanan, kung malakas ang iyong panunaw, ang maliit na dami ng hilaw na bawang ay maaaring magbigay ng kapansin-pansing suporta sa iyong sirkulasyon at puso. Ito ay makapangyarihan, epektibo, at makatutulong sa iyong katawan na mag-relax papunta sa pagtulog. Ngunit kung ikaw ay may sensitibong panunaw, reflux, o maselang tiyan, mas ligtas ang lutong bawang. Sinusuportahan pa rin nito ang iyong sirkulasyon, binabawasan ang pamamaga, at tinutulungan ang iyong nervous system na kumalma nang hindi nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam. Ngunit may sikreto na hindi alam ng karamihan, ang pagdurog ng bawang at pagpapahintulot na nakababad ito ng 1-0 minuto bago bahagyang lutuin ay nakatutulong upang mapanatili ang alisin, ang compound na nagpapabuti sa bawang, habang binabawasan ang iritasyon sa tiyan. Ang simpleng hakbang na ito ay nagbibigay sa iyo ng pinakamahusay sa dalawang mundo, ang lakas ng hilaw na bawang at ang pagiging banayad ng lutong bawang. Kung bago sa iyo ang tip na ito, mag-type ng gili sa mga komento. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang ngayon lang ito natutunan. At huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video na ito kung sumasang-ayon ka na ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng mga solusyong parehong ligtas at epektibo. Dito nagtatagpo ang karunungan at aksyon. Natatangi ang iyong katawan, natatangi ang iyong panunaw, at natatangi ang iyong pangangailangan sa pagtulog. Sa susunod na bahagi, gagabayan kita kung paano eksaktong gamitin ang bawang ng ligtas upang mapabuti ang iyong pagtulog, hakbang-hakbang, sa paraang gumagalang sa iyong katawan at sa iyong mga gabi. Kung handa ka ng kontrolin ang iyong pagtulog, maglagay ng maya sa mga komento at manatili ka sa akin. Ngayon na nauunawaan mo kung paano kumikilos ang bawang sa iyong katawan at kung aling anyo ang angkop para sa iyo, oras na para maging praktikal. Paano ito gamitin ng ligtas upang makatulong sa iyong pagtulog sa halip na panatilihin kang gising. Dito nagkakamali ang karamihan sa mga nakatatanda, sobra ang iniinom o kinakain, maling oras ang pagpili, o hindi pinapansin ang mga senyales ng katawan. Ngunit kapag ginamit ng tama, maaaring tahimik na suportahan ng bawang ang iyong puso, sirkulasyon, at nervous system habang ikaw ay natutulog upang magising kang presko sa halip na pagod. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo dahil ibibigay ko sa iyo ang isang sunod-sunod na paraan na simple, ligtas, at epektibo, isang paraan na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga nakatatanda ngunit maaaring magbago ng iyong mga gabi. Sa pagtatapos ng bahaging ito, malalaman mo kung ano mismo ang dapat mong gawin ngayong gabi upang mabigyan ang iyong katawan ng suportang kailangan nito. Narito kung paano. Unang opsyon, para sa mga nakakayanan ito,
ay durugin ang kalahating butil ng bawang at inumin ito kasama ng maligamgam na tubig pagkatapos ng hapunan. Kalahati lamang, huwag sosobra, upang makuha ang benepisyo nang hindi naiirita ang iyong tiyan. Ikalawang opsyon ay magdagdag ng bahagyang lutong bawang sa iyong hapunan, tulad sa sabaw o ginisang ulam. Sa ganitong paraan, unti-unting nailalabas ng bawang ang mga antioxidant at sulfur compounds nito, sinusuportahan ang iyong sirkulasyon at pinapakalma ang pamamaga habang pinananatiling maayos ang iyong tiyan. Ikatlong opsyon, para sa mga umiinom ng gamot o may sensitibong panunaw, isaalang-alang ang aged garlic extract supplement, ngunit laging kumonsulta muna sa iyong doktor. Huwag kailanman uminom o kumain ng malaking dami ng sabay-sabay. Huwag humiga agad pagkatapos kumain ng hilaw na bawang. At huwag baliwalain ang mga senyales ng iyong katawan. Kung nagrereklamo ang iyong tiyan, maaapektuhan ang iyong pagtulog gaano man ka-healthy ang bawang. Kung handa ka nang subukan ang isang natural at ligtas na paraan para sa mas maayos na tulog, mag-type ng laya sa mga komento ngayon mismo. Bigyan ng thumbs up ang video na ito kung naniniwala ka na ang maliliit at sinadyang hakbang na tulad nito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong mga gabi. Tandaan, ang pagbabago ay hindi nangyayari agad-agad. Bigyan ng iyong katawan ng 2 hanggang 3 linggo upang mapansin ang mga benepisyo. Sa tuloy-tuloy na pagsunod, ang simpleng pagsama ng bawang sa tamang paraan ay makatutulong sa pagpapakalma ng iyong nervous system, pagpapabuti ng iyong sirkulasyon, at sa wakas ay maranasan mo ang malalim at nakapagpapanumbalik na tulog na matagal nang hinahangad ng iyong katawan. Sa susunod at huling bahagi, direktang kakausapin ko ang iyong puso, ibabahagi ang huling katotohanan tungkol sa pagtulog, bawang, at kung bakit hindi pa huli ang lahat upang mabawi ang payapa at nakapagpapanumbalik na mga gabi. Kung handa ka na para sa huling piraso ng palaisipan na ito, maglagay ng laya sa mga komento at manatili ka sa akin. Ngayon, magsalita tayo mula sa puso. Pagkatapos ng 60, ang pagtulog ay hindi na lamang luho, ito ay pangangailangan. Bawat gabing hindi mapakali ang tulog ay unti-unting kumakain sa iyong enerhiya, focus, at kapayapaan ng isip. Bawat umagang nagigising kang pagod, tahimik na sinasabi ng iyong katawan na hindi nito nakuha ang pahingang desperado nitong kailangan. Ngunit narito ang katotohanan, maaari pang maibalik ang maayos na pagtulog. Maaari ka pa ring makaranas ng mga gabing tumatahimik ang iyong isip, bumabagal ang tibok ng iyong puso, at ang iyong katawan ay lumulubog sa malalim at nakapagpapagaling na pahinga. Panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo, dahil dito ibibigay ko sa iyo ang pinakamahalagang pananaw, ang tamang pag-isip at praktikal na karunungan na makatutulong upang mabawi mo ang iyong mga gabi. Mayroon ding huling bonus tip na kahit maraming nakatatandang regular na gumagamit ng bawang ay hindi alam, isang simpleng pagbabago na nagpapalaki ng benepisyo nang hindi sinasaktan ang iyong tiyan o sinisira ang iyong pagtulog. Ito ang susi na magdurugtong sa lahat. Makapangyarihan ang hilaw na bawang. Banayad ang lutong bawang. Ang iyong pagpili ay nakadepende sa iyong katawan, sa iyong panunaw, at sa iyong personal na kakayahan na tanggapin ito. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay ito, hindi ito tungkol sa basta pagsunod sa mga patakaran, ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong katawan, pakikinig sa mga senyales nito, at pagbibigay ng eksaktong kailangan nito upang gumaling at makapagpahinga. Kapag ginawa mo ito, bawat gabi ay nagiging pagkakataon upang maibalik ang iyong enerhiya, kalusugan, at kapayapaan ng isip. Kung nabuksan ng video na ito ang iyong mga mata, maglagay ng laya sa mga komento ngayon mismo. At sabihin mo kung saan ka nanonood, nais naming makita ang ating pandaigdigang pamilya ng mga nakatatanda na nagkakaisa at natututo ng sama-sama. Bigyan ng thumbs up ang video na ito kung naniniwala ka na ang karunungan, pag-aalaga, at maliliit ngunit sinadyang hakbang ay kayang magbago ng iyong mga gabi. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya dahil nakatuon kami sa pagbibigay sa iyo ng mas marami pang mga tip, paraan, at gabay na sadyang ginawa para sa mga nakatatandang nais ng mas maayos na tulog, mas mabuting kalusugan, at mas magandang buhay. Tandaan mo ito, minsan, ang pinakamaliit na butil, ang pinakabanayad na hakbang,
Ang tahimik na pag-aalaga sa iyong katawan ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago. Magsimula ngayong gabi. Makinig sa iyong katawan. Gamitin ang bawang ng may karunungan. Pakalmahin ang iyong puso. Suportahan ang iyong sirkulasyon. I-relax ang iyong nervous system. At pahintulutan ang iyong sarili na makuha ang tulog na nararapat sa iyo. Maaaring magbago ang iyong mga gabi. Maaaring magbago ang iyong kalusugan. Maaaring magbago ang iyong buhay. At nagsisimula ang lahat sa pag-unawa, intensyon, at aksyon. Maglagay ng huling maya sa mga komento kung handa ka nang gawin ang hakbang na ito ngayong gabi, dahil ang landas tungo sa payapa at nakapagpapanumbalik na tulog ay nagsisimula ngayon.